Nakita niyo ba yung picture ni BBM? Yung nakasuot siya ng itim at pula tapos sobrang trending ngayon kung sino yung kapareha niya ng ganun mismong outfit. Alam niyo, it's so relevant sa event ko today. Kakauwi ko lang and then naisip kong i-share to kasi sobrang na-appreciate ko lang yung Taiwan. Alam niyo po, wala pang nangyayari dito ha. Okay pa kami dito, safety pa yung mga kababayan natin dito, pero alam niyo po ba yung pinaka-head ng safety department dito? Gumagawa ng research para malaman kung ano yung mga maitulong para sa mga Pilipino at iba pang mga foreigners dito sa Taiwan. Kung sakasakaling may mangyayari dito katulad ng Iran. Alam niyo yung tanong na parang ang hirap sagutin kasi sabi niya, kung mangyayari ba dito yung nangyari sa Iran, pipiliin mo bang umuwi sa bansa mo or gusto mong manatili dito sa Taiwan? Nagulat ako sa tanong kasi even if I'm expecting that question, pero alam niyo yung hati yung puso mo kasi yung family mo nasa Pilipinas, pero alam mo na magiging safe ka dito sa Taiwan. Naramdaman ko talaga today na meron talagang malasakit yung gobyerno dito para sa mga foreigners na dito nakatira sa Taiwan. Alam nyo, iniisip nila kung anong pwede nilang gawin para mas mabilis yung pagbibigay ng impormasyon in case may mangyaring mga hindi dapat mangyari. So, alam ng mga Pilipino kung saan tayo pupunta, saan yung emergency na lugar para pwede mong makita yung mga kababayan mo doon at pwede kayong sabay-sabay na lumipad pauwi sa Pilipinas, yung mga ganong bagay. In my 19 years dito sa Taiwan, alam niyo po, never kong naranasang tanungin ng ganyan sa sarili nating ahensya. Yung kapwa natin Pilipino talaga na nagmamalasakit sa atin, tapos tatanungin tayo na ano bang pwede naming maitulong sa inyo, lalong-lalo na sa inyo ng mga married to Taiwanese, kung may mga bakuna tulad ng lindol at ano pa, ano bang pwede namin gawin para alam nyo kung sino yung tatawagan ninyo at paano kayo matulungan. Alam nyo, iba talaga yung pakiramdam kung may malasakit yung gobyerno sa mga tao kasi willing ka na depensahan at ipaglaban yung bansang yan. Tulad na lang ng last question kanina. Sabi niya, halimbawa ba yung mga Pilipino na nandito sa Taiwan, kapag kailangan nilang depensahan yung Taiwan, gagawin kaya nila? So, sabi ko, sa personal ko lang na opinion at base sa mga nakikita ko na post ng mga Pilipino dito, talagang halos lahat sa kanila mahal ang Taiwan. So, kapag merong pagkakataon na tulungan yung Taiwan, siguro tutulong talaga yung mga kapwa ko Pilipino. Yan yung sinabi ko. Kasi kahit nga yung mga turista dito na ilang days lang dito nakatira sa Taiwan, talagang napamahal na sa kanila ang bansang Taiwan. Paano pa kaya yung ibang mga kapwa nating Pilipino na dito na nakatira for how many years? Tapos, bigla kong naalala kasi this is a personal experience. Yung bago pa lang ako dito sa Taiwan, tapos marami na ako nakilalang mga married to Taiwanese na nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya. Tapos tumawag ako sa ehensya natin. Tapos sinabihan lang ako na, pasensya na, hindi namin cargo de konsensya, hindi namin responsibilidad yung mga married to Taiwanese. Tapos tumawag ako sa simbahan. Ganon din yung sagot. Alam mo, ang sakit isipin na walang lugar yung mga married to Taiwanese. Kaya dahil sa interview kanina, naisip ko na ang ganda pala no kapag talagang nagtatrabaho yung gobyerno. Kasi iniisip nila bago pa mangyari yung mga bagay-bagay. Gusto nila, handa sila para makatulong hindi lang sa mga mamamayan nila, pati na sa mga foreigners na dito nakatira. Yung bawat buhay mahalaga para sa kanila. Ito yung parang nakakahiyang tanong kasi sabi niya, halimbawa ba may mangyari dito tulad ng nangyayari ngayon sa ibang bansa? Meron ba kayong pwedeng masakyan? Pauwi sa bansa nyo? Tapos sabi ko, honestly, meron ng model ngayon eh. 'Di ba nangyayari ngayon? Ang sabi lang mismo ng gobyerno namin, pasensya na kasi mahirap magpadala ng eroplano doon. Tapos nagulat yung kausap ko kasi sabi niya, pwede naman dito nga sa Taiwan, naka ilang
punta na doon para i-save yung mga mamamayan nila. Tapos sabi ko naman, oo nga, meron nga yung from Singapore at marami pang iba. So, sabi ko, nakakahiya mang aminin, pero yung gobyerno ngayon talagang mahirap asahan. Kaya kaming mga Pilipino, umaasa kami na sana meron na kaming matinong pamahalaan na talagang iniisip yung mga mamamayan niya, hindi lang yung nasa Pilipinas, pati na yung mga nasa ibang bansa. Kaya sino ba yung hindi mapamahal sa Taiwan kung ganyan yung malasakit nila sa taong bayan? Kaya payo ko lang sa mga kababayan natin no, na nandirito sa bansang Taiwan, sana magpakabait kayo, huwag kayong pasaway. Alam niyo naman siguro kung sino yung mga pasaway dito, proud pa sa mga ginagawa nila, pinopost pa dito sa social media. Mahirap yung tayo yung sumisira sa sarili nating lahi dito sa bansang may malasakit para sa lahat ng mga Pilipino kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Ang importante, tulad ng experience ko kanina, nalaman ko na talagang yung gobyerno dito gumagawa ng paraan para kung meron mang mangyaring masama, meron silang paraan para tulungan tayo. Hindi lang mga Pilipino, lahat ng mga foreigners na nandito sa bansang